Hatid sa inyo ng Granny Goose Tortillas at Claire. Samahan niyo akong sariwain ang mga di malilimutang eksena ng ating castaways, ang kanilang kulitan, iyakan, awayan, tarayan, at syempre, ang namuo nilang pagkakaibigan. Aalamin din natin ang buhay ng castaways ngayong tapos na ang paglalaro nila sa isla. At sisilipin din natin ang unang umaga ng ating bagong milyonaryo, ang first celebrity soul survivor, Akihiro Sato. Ako po si Richard Gutierrez at ito ang Survivor Philippines, The Final Showdown. Sinubaybayan natin ang bawat galaw ng celebrity castaway sa isla. Make you an offer, immunity bracelet. Sila'y nagpautakan. Nagpagalingan. Nagpatatagan at nagpasikatan. Balikan natin kung paano nga ba nabuo ang Survivor Philippines Season 3. Malaking karangalan para sa akin ang maging host ng #1 reality show sa bansa. I consider it as a great honor for me and a very humbling experience as a person, as an actor, as a host. This is what we have to go through to make Survivor Philippines for you! Hindi naging madali para sa production team ang pagpili ng magiging castaways. Maliban sa outwit, outplay, outlast, outshine na rin tayo. So, yung elementong magpasok ng mga artista, isang napakalaking boost nun sa viewability ng show. Namili tayo ng mga nanay, ng mga bata, mga brats, namili rin tayo ng mga serious players, namili tayo ng magkarelasyon, namili tayo ng mga iyakin, ganun. To the ropes! Pati na ang challenges na gagawin pagdating sa isla. It's a serious game, it's a serious, we're talking about 3 million pesos na pinaglalaban-labanan. So, kahit na sabihin mo nag-e-enjoy yung mga castaways and some of the challenges, seryoso pa rin tayo when we conduct the game. Matapos ang madugong brainstorming sessions at conceptualization for the season, presentation naman sa Castaway Productions. I've been working with the team here in the last 2 seasons of Survivor that's been produced for the Philippines, and now it's very exciting. We're working on the 3rd. This season is going to blow your mind. So fantastic. Puspusan din ang naging paghahanda para sa promotion ng Survivor Philippines. We combine glitz with grit. So, doon nabuo yung konsepto ng lahat ng promos for Survivor. So, the challenge there is, paano natin i-combine yung grit and rawness of being in an island that's extremely dangerous. Will they survive? So, that basically inspired and excited us and challenged us. Survivors ready! Go! Bilang host ng #1 reality show, ang Survivor Philippines Celebrity Showdown, hindi ako sumuko sa mga hamon ng isla. Kita nyo naman, lakas ng alon, zero visibility. Kailangan namin hintayin humupa ang bagyo bago kami makabalik sa base camp. Sana by 5 PM wala ng bagyo para hindi kami maabutan ng dilim dito. Pero sa likod ng tagumpay ng Survivor Philippines ay ang pagod, hirap at sakripisyo ng lahat ng bumubuo ng programa bago man ito maipalabas sa telebisyon. Masasabi ko na ito yung pinakamahirap kong naranasan sa GMA. Hindi lang dahil sa challenge sa trabaho, kundi yung challenge din na hinaharap mo pagdating mo sa isla dahil yung
panahon, kalaban mo, mga insekto, at yung pang-araw-araw na activities sa mga castaways. Ang laki ng responsibilidad ng lahat ng nasa production team. May lumalakas na yung ulan, kailangan may apoy ka para hindi ka rin lamigin. Tapos dito kami natutulog, nag-stay. Parang makeshift lang, papag lang siya na nilagyan ng bubong. So kailangan continuous yung fire kasi bukod sa nagbibigay ng init, parang protection na rin siya against wild animals. Baka may gumapang sa amin paggabi, kaya may apoy all throughout. Malaki rin ang partisipasyon ng art department sa produksyon. Ako yung gumagawa ng basta yung mga special props, mga ginagamit sa tribal council. Art department din ang bahala sa construction ng set, lalo na ng tribal council. Ang overall theme na ginamit ni Rodel Cruz, yung production designer, for the tribal council, medyo hawig sa mga temple ruins, medyo Angkor Wat style, kaya marami kami mga carvings. Hamon din sa art department kung paano may ibang itsura ng Survivor Philippines sa Survivor ng ibang bansa. We have to keep in mind na Pilipinas tayo, kaya extra effort na mas maganda siya panoorin sa TV. Remember, this is for immunity. Survivors, are you ready? Yeah! Go! Bilang host, dumaan din ako sa ilang mga pagsubok. Pero ang pinaka-importante, ang mga napulot kong aral mula sa isla. I learned a lot about hard work, dedication, focus, and appreciating life, I guess, here. Dahil pag nandun ka sa isla, parang yung mga maliliit na bagay talagang magpapasaya sa'yo. Tayo, nilalamig at nahihirapan. Ako, ayoko. Ako naman naisip ko, first time nila na-experience yung ganito. Pag na-experience nila to today, by tomorrow, parang ganito pala talaga. And nalaman ko rin na hindi pala talaga madali maging isang castaway. Dahil, syempre, pag pinapanood mo sa TV, parang isipin mo na parang hirap na hirap sila, parang hindi naman gaano kahirap, ganun. Pero pag nandun ka na sa isla at na-experience mo, yung na-experience not only the castaways but ng buong production team, masasabi mo talaga na a lot of hard work and dedication was put into it. Survivors ready! Go! Ngayong gabi, ihahatid din namin sa inyo ang top 10 most memorable moments ng castaways sa isla. Mga eksenang hindi malilimutan at tumatak sa ating lahat. Pasok sa top 10, ang away sa tribong Nagar dahil sa ipinamigay na shelter materials sa Sarmayi. You don't make the decision. Alam mo yun dyan? Kung may problema sa group natin, sabihin nyo. Di ba? Ganun yun. That's what I'm saying. Parang, ano ba to? Parang, Why? Can we trust you guys? Kapagkatiwalaan ba namin kayo? When we saw you earlier with the other side, Michelle. we can't trust you Michelle. guys. Then here that we can find the bracelet. Top 9 sa ating countdown, ang fake immunity bracelet na ginawa ng mga katribo ni Elma. Magtatampo talaga ako sa'yo. Bakit nagtatawa si Sule at saka si Aaron at saka si Herb, si ano? Kasi si ano, gusto malakas. Marian, we love you! Gamitin ang bracelet. Ang bracelet para tumagal pa. Ako na nga. Hindi lang ako maingay. Anong eksena ang nasa top 8? Abangan sa aming pagbabalik. Ako na nga. Susunod, hindi lang ang jury members ang mabagsik, pati ang mga fans ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Pagbalik sa Pinas, hinarap naman ng castaways ang mga Survivor fans sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi nila akalain na ganito katindi ang pagtanggap ng tao sa programa. Maging ako ay natuwa sa kinalabasan ng aming pinaghirapan ng halos 2 buwan sa isla. Kapanapanabik.
nakakaiyak. Kaya ko to, tiisin ko. I'm sorry, Mom. Nakakagalit. Get that because I go down. Attitude. That's why everyone hates you because of your attitude. Ang Survivor Philippines, parang isang teleserye. Inaabangan, tinututukan. I don't want to work with someone like that. Ano ba magalang katrabaho, ha? Why not quit now, then quit tomorrow, and suffer there in the island? At tulad ng mga teleserye, hindi mawawala ang mga diehard fan. Ako si Ant at ako ay isang solid Survivor fan. Gabi-gabing tumututok si Ant sa panunood ng drama ng totoong buhay. Okay, nag-start ako bilang Survivor fan way back nung sa US version. And then, dumating yung Survivor Philippines. Like, wow, okay to. How will it play out kung mga Pinoy yan? Siyempre, iba yung culture natin. Pero hindi lang sa panonood sa TV ang pagiging fan ni Ant. Inire-record pa niya ito at ginagawa ng episode recap sa internet para sa ibang fans. Siyempre, hindi kompleto ang pagiging fan kung walang Survivor collection. One of my prized possessions, ito talagang love na love ko itong anong to. This is the 3 male for the last immunity challenge for Survivor Philippines Celebrity Edition. So, love na love ko to. I really love this artifact because this is the last immunity challenge na alam natin pinag-uusapan. Ang island necklace ni John Hall. May sariling version niyan si Ant. Nabuot natin si John noon. Tapos every time di may interview sa kanya, ingit ako sa kanya kasi meron siyang suot na necklace na parang torch design. So, I decided to make one. Ito yung original Sculpey version. At bilang isang solid Survivor fan, may pinapangarap siyang gusto niyang matupad. For me, ang ultimate dream ko is to be part of the Survivor crew. Pero isa lamang si Ant sa milyong-milyong sumusubaybay sa Survivor Philippines. Buong Pilipinas, tumutok. Bawat episode, pinag-usapan at inabangan, kaya naman sa Facebook, umabot na sa 200,000 ang ating katribo online. Bawat isa, nakigulo at nakisali sa mga issue sa isla. Hindi lang online community ang apektado ng Survivor Fever, maging ang fans sa iba't ibang sulok ng bansa. Kaya naman lahat ng celebrity castaways dumayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para i-promote ang Survivor Philippines. Hello, Davao! At lahat ng kanilang pinuntahan, pinilahan at dinumog ng kanilang fans. Si Ervic, tinilian ng mga Ilonggo. Pag nag-out of town kami, may mga nakakatuwa na may mga nag-cheer para sa akin, may mga nagbibigay ng pasalubong, mga ganon. Ang bolerong si Aaron, parang nabola naman ang sangkatutak na fans. Wala akong hinihindian kasi masaya masaya doon and alam mo, enjoy. Kumbaga para lang nagtutour kung saan-saan lugar. So. Ang promotor ng tours at shows na ito, walang iba kundi staff din ng Survivor Philippines. Yung regional promotions kasi, ito ay pinagsama-samang effort ng Entertainment TV, Regional TV, UBDM at iba't ibang departamento ng GMA7 dahil nga sa 60th anniversary ng GMA. So ito ay parang pasasalamat natin sa mga tao mula sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil sa panonood nila ng mga programa natin.
Sa successful regional tours and promos, walang duda. Lahat ng hirap at sakripisyo ng pagbuo ng Survivor Philippines Celebrity Showdown, sulit. Ang top 8 sa ating top 10 Survivor moments, ang birthday ni Solen. What do you guys do? Happy birthday! Oh, that's so Happy cute. birthday! Happy birthday, Solen! Watching that episode was really fun. Dahil sobrang nagkaagulo na sa dalawang tribo, pero sa amin parang may celebration kami. I really wanted to have any celebrant for that matter to be happy in the island. Hindi lang yung parang mapapalipas na sabihan mo ng happy birthday. Every person or every castaway has to have a good time on their special day. Yay! Yeah! Pasok sa ating countdown. Top 7 ang pagkukwit ng pasaway na si Princess at ang almost quitting act ni Pretty Trisha. Kung pinag-uusapan yung gutom yung pa talaga parang feeling ko mamamatay na. Oo, hindi talaga magutom. Siyempre, iisipin ko kung araw-araw ko nagugutom ng gano'n. Hindi ko naman kakayanin yun. Kasi ngayon pangalan, susuko na ako sa gutom. Okay, nagugutom ako, Peng. Pagkain. Lahat kayo nagugutom lang. Ayoko na nga, out na ako Ayoko na, mapakamatay na talaga ako. Para kang tao, tapos naging lamok ka na lang, kasing ganun kaliit. Alam mo yung iba yung feeling iba yung feeling na nandun ka. Iba talaga, talagang sobrang hirap talaga. After 2 days, tuluyan ang nag-quit si Princess sa laro. Why not quit now? Let's quit tomorrow and suffer there in the island with no food. I'm gonna quit now. Buti na lang hindi ako nag-quit. And tama nga yung sabi nila na bakit ka magkikwit? Napakaaga pa. Marami pang mga challenges, marami pang mangyayari. Abangan, kamusta na kaya si Doc Ferds at Buhawi matapos ang naging alitan nila sa isla? Kamustahin din natin sina Micah, Princess at Karen. Iba't iba ang dahilan ng ating celebrity castaway sa pagsali sa Survivor Philippines. Pero ano nga ba ang nag-udyok kina Princess, Doc Ferds, Micah, Bowie at Karen na magutom at maghirap sa isla? Mula sa Tribal Council, alamin naman natin kung ano na nga ba ang kinahinatnan ng alitan ni Doc Ferds at Bowie sa isla. Kamustahin din natin kung ano nga ba ang naging epekto ng pagsali nila sa Survivor. Nakabuti ba ito o nakasama? Celebrities, sanay sa kamera at marangyang pamumuhay, marunong umarte at iniidolo ng marami. Pero sa isla, hindi pwede mag-cut, walang take 2 at hindi scripted. Lahat totoo. Si Princess Snell, nakilala bilang Avenger sa Starstruck Season 5. Pero dito sa Survivor, siya'y nakilala bilang ang pasaway ng isla. Minsan, pasaway ako. Pero ganun talaga Princess nga Actually, hindi ako pinanganak na mayaman. Pero pinanganak ako na lahat binibigay sa akin. Lahat, kung may kailangan ako, bibigay ng magulang ko hanggat sa kaya nilang bibigay sa akin. Yun. Umani ng iba't ibang batikos mula sa Survivor fans nang mag-quit si Princess. Tinawag siyang mahina at quitter. Okay lang. Totoo naman I mean, hindi naman ako against doon. Yun yung opinion nila. Happy ako para sa kanila. Hindi man daw nagtagal si Princess sa isla. Nagpapasalamat pa rin siya dahil mas napansin at mas nakilala siya. Well, sa akin naman ngayon, may mga guesting naman akong ginagawa. May offer sa akin abroad na magtrabaho doon, bilang artista din. So, happy naman ako doon. Ang boss ng isla, si Doc Ferds Resio. Matipuno, malakas, at maraming alam pagdating sa survival sa kagubatan. Lingid sa kanyang kaalaman, ito ang magiging mitsa ng pag-iiringan nila ng unang mayor at leader ng tribong Magan na si Buhawi. They needed to stand up and take the lead. Siguro doon talaga na parang kaproblema si Buhawi sa akin.
hindi ko siya masasabing the boss eh. Kasi pwede mo siyang lokohin, pwede mo siyang pakainin sa tabi-tabi, or kapag may sinabi siya, tapos kinontra mo, okay lang naman sa kanya. Kasi, alam mo yun, we work as a team. Hindi naman siya yung tipong i-insist niya yung gusto niya. Hindi siya ganun. Yan. Sa ngayon, balik pagsiserbisyo publiko bilang host ng Born to be Wild si Doc Ferds. And now we're building a school. We have a project sa Born to be Wild. We're building an eco-friendly library for the children of San Pablo, Laguna. So, yun yung pinagkakaabalahan natin. Si Maika, nakilala bilang extra sa comedy sitcom na Bubble Gang. Kadalasang inaapi at kinukutsa sa TV dahil sa kanyang kulay. Pero pagdating sa isla, ang dakilang extra biglang bumida. Ang ate ni Maika na si Lolit, awang-awa daw sa kapatid niya nang mapanood na nahihirapan ito. Malakas ang loob ni Maika pero mahina yung katawan niya. Ang tawag na sa akin ngayon is survivor. Parang dumami din yung mga gastos ko. Yun yung naitulong, malaking naitulong sa akin ng survivor. Si Buhawi Meneses, sikat bilang bahista ng bandang parokya ni Edgar. Sa isla, parang buhawing inilampaso niya ang ibang castaways sa unang reward challenge na 4 na elemento. Dahil dito, kinilala siya bilang tribe leader. Try to play myself down, parang what do you call this, lay low ko, mas natawag dito, low profile. Tinawag na duwag si Bowie sa internet ng Survivor fans. Wala raw pinagsisisihan si Bowie. Nagpapasalamat pa nga raw siya. Masyadong iniisip yung mga ibang tao before I think of myself. So parang thinking of yourself will help you take care of the others. So parang minsan kailangan ko rin isipin yung sarili ko. So yung parang yung pinaka biggest thing that I learned here. Nowadays, I'm still busy with Parokya ni Edgar. We've released our 9th or 10th album and hoping to promote it well. And I have my other band, Franco. At sina Doc Ferds at Bowie, may alitan pa nga ba? Na-overcome na namin yun. Sabi ko, Buhawi, bro, hindi naman tayo showbiz pareho eh. So, tapusin na natin to. Everyone knows that that's just part of the game and tapos na yung game. So let's just move on. Naaliw ang fans kay Karen De Los Reyes dahil sa kanyang mga kakaibang hirit. Reklamo ng reklamo. Batugan. Hindi ka ba naman batugan? De pare, solid to, solid. Rock and roll! Gaano ka kagamol? Oh God naman. Gaano ka kaburara? Gaano ka kagamol? Sa lahat ng quotes na pinasikat ni Karen, ang salitang gamol ang naging paborito ng marami. Ang talagang puntong, eksaktong, sharp meaning nun would be ay anumang bagay na nasa maduming eksaktong kalagayan. Busy naman ngayon si Karen sa isa pa niyang hilig, ang photography. Kapag hindi ako nag-artista, what I do is photography and I also do events. Kailan lang ay napabalitang dinedate ni Karen ang King of Philippine Rock and Roll na si Pepe Smith? Itinanggi naman ito ni Karen. Wala talaga! Ano ba kayo? God! Karen, Pepe, grabe. Wild and out, man. Like, wild and out. So akala ko talaga, yung term pa niya is parang nabighani or something. I'm like, huwag naman ganun yung term ang ibigay mo o sabihin mo. Akala ko, baka natutuwa ka lang sa akin. Wow! Sabi nga nila, kape, Karen Pepe. Gusto niyo ng kape para manginig naman kayo? At ang top 6 sa ating most unforgettable moment sa isla, ang reward challenge na performance level. Ay yung birthday ni Solen eh. Kaya sinabi namin na gagalingan namin kahit na anong mangyari para lang mapanalo namin to. Para yung mga rewards na makukuha namin
magamit namin sa birthday ni Solen. Dito na sukat ang pagiging malikhain ng ating castaways. Pasok naman sa top 5 ang pag-pass ni John kay Michelle ng kanyang immunity bracelet sa unang tribal council bilang tribong galon. Okay. Thank you. And she was with John, so everyone said also Michelle in the game. But they make something beautiful there. They proved like it's not about the money, it's not about the game, but first of all, they need to think about they are loved together, so they show good heart. I wanna go. Up next, ang sinasabing gamol, ang pilyong amboy, ang bibong bunso, ang dancing warrior, at ang siga ng isla. Sina Trisha, Ian, Miko, John at Ira ay ilan lang sa ating castaways na naging kontrobersyal sa ating Celebrity Showdown. Pinag-usapan ng buong bayan ang bawat tribal council kung saan sila ay natanggal. Pagbalik dito sa Maynila, kabi-kabila ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Croatia! Nagsimula siya noon sa comedy bars. Ito ba ay nalulungkot? At ngayon, isa na siya sa pinaka-di malilimutang celebrity castaways. Ba't kayo natulog? Yan ang cheerleader ng isla, si Pretty Trisha. Ang game plan ko lang naman panalugin yung mga challenges, maging ako. At pagdating sa mga intriga sa isla, si Pretty Trisha ang palaging nangunguna. Sino mas bongga? Si John o si Troy? Kasi kahit sino namang bading, nagpapantasya kay John Hall at kay Troy Montero. We're in the same boat. Kung wala naman talagang kung hindi naman talaga totoo, di ba bakit ka magre-react, di ba? Ayon sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, maaasahan at mapagkakatiwalaan naman daw si Trisha. Kaibigan ko si Trisha for the longest time. Pero never ko siya sigurong tinraidor. Malaki rin daw ang pasasalamat ni Trisha dahil maraming bagay ang kanyang natutunan mula sa kanyang island experience. Huwag ka agad maniwala sa mga tao. Sa mga chika. Hindi kasi masyado akong gullible Mula rin sa isla, tutukan natin ang bibong bunso na si Miko. At tulad ni Trisha, baon din niya sa pag-uwi ang mga bagay na nagpatatag sa kanya bilang tao. Yung overall experience ko sa island, hindi mabibili ng kahit na sino. Dahil, alam mo yun, after nung pagsali ko sa Survivor, ang dami ko natutunan, naging mas disiplinado ko, responsable sa buhay. Maraming araw ang nakapansin sa malaking ipinagbago ni Miko. Una-una, naging independent. Nagpaalam sa akin na bubukod daw siya. Kumuha ng konto. Kasi nga, ginagawa pa yung bahay namin. First day niya dito sa Pilipinas, nagkita kami. Sobrang ibang-iba. Halos hindi ko na siya makilala. Mas naging cowboy siya. Yung mga dating hindi niya kinakain, yung mga dati na mga hindi niya ginagawa. Alam mo yun, nakakapanibago lang. At dahil sa nakuhang exposure ni Miko mula sa pagsali sa Survivor, maraming oportunidad ang nagbukas para sa kanya. Nagugulat na lang ako, biglang, Miko, pwede ka bang ma-invite sa ganito? Miko, meron kang taping for ganito. Tapos tumawag, nag-text yung Dwarfina. Sabi, Miko, kasi we're planning to get you dito sa bagong soap ng GMA. Sabi, wow! Ang pilyong amboy na si Ian kasabay ni Miko nang napatalsik sa isla. Naging kontrobersyal si Ian dahil habang nasa isla, kinwestiyon ang kanyang tunay na kasarian. The reason that happened was kasi may isang fan. Gumawa sila ng fan page, Ron yan. Parang, I thought that was like kind of weird. Pero it was funny. I'm also linked with Miko, di ba? It's funny. It's cool. Pero veterano man daw sa pagsali sa reality shows. Hindi pa niya nararanasang manalo. Palagi po akong runner-up sa mga reality shows. Like, katulad ng Starstruck, I was top 6, top 5 yung winners. Tapos, dito, I was top
11, top 10 yung merge. Hindi man niya naiuwi ang pinakamataas na karangalan. Kabi-kabila naman ang nagbubukas na pintuan. And may underwear endorsement na ako. And yeah, I'm getting some endorsements. Mas marami na yung shoots ko kaysa natapos yung Starstruck. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa siga ng isla na si John Hall? Wanna try me? Let's get it on! Nagsimula sa showbiz bilang isang sexy model at nakapareha ang ex-girlfriend na si Aubrey Miles sa pelikula. Matagal ng fan ng larong Survivor si John at tuwang-tuwa siya nang ang pangarap na makasali ay natupad. I'm very happy with the whole experience. Since the first Survivor US, I wanted to join to see how I would do in the middle of nowhere, find your own food, make your own shelter, and sa tingin ko I did okay. Naipit man daw sa mga intriga kina Aubrey at Michelle sa isla. I never had a problem with Aubrey after our relationship. You know, when I'd see her out, you know, always hi, we're always civil. Even with Troy, you know, I'd say hi. I don't even want to comment on it. I just want to say that, you know, what happened on Survivor after I was voted out, the things that were said were very uncalled for, and there's no need for that. Natalo man sa larong Survivor, panalo naman si John sa mga nangyari pag uwi niya sa Pilipinas. Yung manager ni Michelle, si Tita Annabelle, she called Michelle and asked if I wanted to do Captain Barbell or my manager ba ako. So she asked if she wanted me to manage her. And sa tingin ko, that's a great opportunity because everyone knows Tita Annabelle is one of the best in showbiz. Ka namang okay naman si John at saka gwapo at matangkad, bruskong-brusko. Pagkatapos pumirma ng kontrata sa bagong management, nagbakasyon sina John at Michelle sa Amerika at sa Macau. Decided to go to the States and we visited friends sa LA, tapos sa Chicago, and then we went to Florida. Kilala bilang isa sa pinakamagaling sa larangan ng pagsasayaw, ang dancing warrior ng Survivor, ang sex bomb dancer na si Ira. Bilang tribe leader ng Sarmayi, simula pa lang, nagpakitang gilas na. Hindi naman ito kinagulat ng kanyang mga kaibigan. Malakas si Ira at saka may potential naman talaga siya maging leader. Kasi sa Sex Bomb din, nung medyo isolated na si Rochelle sa Sex Bomb Girls, si Ira ang tumatay yung leader at kaya naman niya. Nakikita ko naman sa kanya na karapat dapat siyang sundin. Kasi nasa kanya naman ang potensyal ng pagiging leader. At tulad ng ibang celebrity castaways, mas madalas na ring napapanood si Ira sa mga programa ng GMA. Kumanda na kayo dahil magbabalik bayan na ako sa Bayambang, Pangasinan. Yung shows ng GMA na dati pinapangarap ko lang na hindi naman maging regular na kahit once a week, sumasayaw nga ako. Kasi syempre ako love ko talaga yung dancing. So kung mabibigyan talaga ako ng opportunity like yung sa Party Pilipinas na ngayon, kinukuha ako. Sobrang happy na ako doon. Nasa ika-4 na pwesto sa top 10 most memorable moments sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Ang pagdumi ni Pretty Tricia malapit sa water source ng kanilang kampo. Dahil sa nangyaring ito, maraming nagtaas ng kilay at hindi napigilang mag-react. Siyempre ako ang pasimuno doon na, ay Diyos ko, sabay kami dapat talagang magpupupo doon. Tapos sabi ko, lalayo ako. Tapos unfair naman, siya nandun, pumupo siya sa tabi ng water. So talagang sabi ko, susumpong ko siya. Kaya nabigyan ng magandang representation ang mga bading, especially sa lower classes. Pero ipinagtanggol ni Tricia ang kanyang sarili tungkol sa isyong ito. Dito naman, siguro naman, hindi naman ako pupupo sa kali o saan, di ba? What I mean is like, doon, siguro hindi ko lang na ano yung pupo ko doon kasi nga, nagmamadali or nakalimutan. Pasok naman sa top 3, ang pagbisita sa isla ng loved ones ng castaways. Marami ang naantig sa tagpong ito. Siyempre, yun na yung weakness ko. Yun lang ang weakness ko talaga sa mga game na ganyan. Family,
tas anak, yung mga ganyan, yung mga iba, wala na yan, dead. Sa aming pagbabalik, ang drama sa totoong buhay nila Michelle, Aaron, Elma at Moy matapos sila mapanood sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Nasurpresa sila Michelle, Aaron, Elma at Moy ng pagbalik nila galing sa isla. Iba't ibang projects na ang nakahanda para sa kanila. Ang pagtatapos ng 36 days ay simula naman ng bagong challenges sa buhay. It's just me and him. Ang outcast ng isla na si Michelle Madrigal. Ayon sa kanya, nakasira man sa diskarte nila ni John ang pagiging magkatribo. Pinatatag naman daw nito ang kanilang pagsasama. Mahirap kasi na mag-boyfriend, girlfriend kayo, tapos parehas kayong sasali. Kasi hindi ka makagawa ng sarili mong plano kasi kailangan parehas kayo ng desisyon. Okay pa naman, kami pa rin naman ni John. Kahit after na napanood namin, kami pa rin naman, awa ng Diyos. Hindi, siguro yung experience na marami na rin kasi naman kaming napagdaanan ni John. So, masasabi ko na mas stronger yung relationship namin. Isa si Michelle sa paboritong putahe ng mga lamok at niknik sa isla. Mahirap na masaya kasi syempre mahirap dahil lahat naman kami hindi kami sanay na matulog ng kasa, kumakain, tapos puro kagat ng lamok tsaka mga insects. So, sobrang hirap. Masaya kasi yung experience naman niya. Parang ako, na-challenge ko yung sarili ko na happy ako na nalampasan ko yon, na kaya ko naman pala magtiis. Pero, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong maging cover ng isang sexy magazine kasama ang kanyang kapatid at bumisitang loved one sa isla na si Era Madrigal. Hello mga Survivor fans, ang bago sa akin after ng aming show, meron akong affection cover with my beautiful and sexy Era Madrigal. At bago sa akin, nagkalaman na ako kung magpuputina. Hindi na ako ganun kaiyakin. At makakasama ko rin siya sa upcoming sequel ng Captain Barbell. Nakuha siguro ako like sa Captain Barbell dahil after nito, siguro gusto pa nila akong bigyan ng chance. Meron po kasi ano po, siya po yung lumalabas na ano sa akin, yung masyadong leader, yung ganon-ganon. Tsaka, kapo niya kasi. Ang bolero ng isla, heartthrob talaga. Ang good looks ng ating castaway, patok na endorser. Sobrang blessed din ako, parang blessing na for me na mapasama ako. Sana lang magkaroon ng kasunod pa. Hintay na lang tayo. Pero hindi naman puro trabaho ang pinagkakaabalahan ni Aaron ngayon. Ang pagiging BFF nila ni Moy sa isla, patuloy siyempre hanggang Maynila. Kadalasan si Moy, yan, kasama ko yan. Kasi pag wala si Papa P niya, so in-invite ko minsan nagka-text yan. So yun, lumalabas kami yan, sina Ervic, sina Aubrey. Ang ating strong mama, balik agad sa first love niya pagkagaling sa isla. Ako lang muna runway para nag-warm up. Sa ngayon po, continuous lang yung training namin dahil ako, next year pa po na yung World Master sa Sacramento US po gaganapin. Si Daddy Jojo naman, super proud at walang tulak kabigin sa performance ng kanyang darling. So really proud kasi we're not expecting na papasok sa top 10. No? Kasi based on kanya, threat kagad siya kasi sabihin nila Olympian to, gold medalist to, malakas to. Heto ang latest mga katribo. Papasukin na nga ba ni Nanay Elma ang mundo ng showbiz? Kung bigay na ni Lord, wala na akong magagawa. Talagang turuan ko na rin at tanggapin ko na rin ang katotohanan. Kung yun ang para na sa akin din, kung nararapat. Astig talaga itong si Mama Elma. Biruin nyo, kinuha siyang gumanap sa isang indie film na base rin sa kanyang buhay. Sige sa kanya na i-develop natin yung talent mo. Thank you, Mama El! Ikaw ang idol namin! Ang Yayang Palaban, hindi lang basta yaya ngayon. Kahit nagpakalbo, celebrity na rin at may sarili ng fans. Maraming nagbago kasi kilala ko ng mga tao. Pero hindi ko inaano na ako sikat na ako kasi sa TV ako. Tsaka marami nakakilala sa akin. Kumbaga, tama lang. Masaya ako dahil nakikilala ko pero hindi ko
inaano yung sarili ko, pinagmayabang na, o nga, artista na ako. Success story talaga ang nangyari sa ating yaya. Ang dating utusan, ngayon ay tinitilian. Ito, Moy, salamat ulit. First time mo na guest. Ganda ko naman dito. Gawan niyo pa ng marami. Marami ng mga, kumbaga, kumukuha sa akin, yun, mga guestingan. Tapos, may mga mag-o-offer. Natutuwa naman ako kasi, kumbaga, dati wala naman silang pakialam sa akin. So parang ngayon, Uy, Moy, pwede ka bang pumunta sa amin? Pwede ka na ba namin i-guest? Pwede ka bang punta sa barangay namin? Cutting of ribbons? Yung mga ganon-ganon. Iiwan na ba niya ang pag-PPA dahil sa kanyang celebrity status? Mahirap mahirap mong sabihin na ayokong mag-showbiz. Nandito na ako tsaka ayokong iwan si Piolo. Pero pag pipiliin mo ako na iwan, yung sa alin sa dalawa, wala Kasi yung dalawa nakakatulong sa akin ngayon, di ba? Blossoming talaga ang career ni Yaya Moy ngayon. Pero blooming din daw ang love life niya. After ng Survivor, kami na ni Aaron. Serious. Halos magkapalit na yung mukha namin kasi lagi kaming magkasama. Saka lagi niya akong nililibre. Pagka tinetext niya ako, hindi ako humihindi kasi wala akong gastos. At muli nating mapapanood si Moy sa Kimidora 2 bilang Elena. At syempre, proud din sa kanya ang mga kasama niya sa pelikulang ito. You know, opportunities come our way once, twice, and you don't want to pass up on that. And sabi ko sa kanya, just grab that. And masaya naman siya, na-enjoy naman yung ginagawa niya. I'm happy for her, of course. Ang saya-saya ko kasi nakita ko sa mga mata niya tsaka sa disposition niya na napakasaya niya sa lahat na nangyayari sa buhay niya. I admire you na despite ng lahat ng nangyayari sa'yo, sinisigurado mong mapagsisilbihan pa rin si Piolo. At sabi nga ni Piolo, hindi ka raw nagpapabayad na. Wow! Ito ang dapat abangan, ang mga sikreto ng Final Four. Hindi naging madali ang daang tinahak ng Final Four. Pero ang hindi nila inaasahan na ang mga intriga sa isla, sinundan pa rin sila maging sa Maynila. Tunay nilang masasabi na ang larong Survivor ay pautakan, pagalingan, at patatagan. Sina Solen, Ervic, Aubrey, at Akihiro, ang Final Four. Nasubaybayan natin gabi-gabi ang kanilang pakikipagsapalaran sa isla. Nakiramay tayo sa kanilang naranasang hirap at pagkabigo. Hindi nila alam yung pinagdaanan ko Naging bahagi rin tayo ng kanilang tagumpay. Malapit na sa net. Sa kanilang pagsabak sa larong puno ng panlilinlang. Maraming maskara ang isinuot. I think everyone here deserves. Mga akusasyong ipinukol. I'm here because of you. You don't have the right. I'm here because of you. At mga pangakong binitawan. Kamusta na nga ba sila ngayon pagkatapos ng pinakamaintrigang season ng Survivor? Kilalanin din natin ang tunay na Final Four sa likod ng mga ugaling ipinakita nila sa isla. Hello? Oh, Ronnie. Pwede ba tayong magkita? Importante lang. Sige. Naging matunog ang pangalang Aubrey Miles noong early 2000. Ano ba naman yan? Yung may feelings naman. Gumawa ng ilang sexy movies at ilang ulit ding naging cover ng men's magazines. At hanggang ngayon, sexy pa rin si Aubrey. Kaya't pagbalik niya mula sa isla, balik magazine cover na naman siya. Ang pagmamahal sa panganay na anak ang naging dahilan ni Aubrey para sumali sa Survivor. But for me, you give me a chance to be with my son every day. Pasasalamatan ko yung buong buhay ko.
Yun lang naman talaga yung goal ko eh, kaya ako sumali. And yung full custody sa dad niya, na gusto ko talaga siyang makuha. So, which is, alam niya yun eh. Hindi ko nang ginawang sa ibang ano. Nakitaan ng tibay ng loob si Aubrey sa pakikipagtunggali sa kapwa castaways. Pero kapag usapang pamilya na, agad itong tumitiklop. Siyempre, yun na yung weakness ko eh. Yun lang ang weakness ko talaga sa mga game na ganyan. Family, tas anak, yung mga ganyan. Yung mga iba, wala na yan eh, dead na. Naging matatag si Aubrey kahit marami ang hindi natuwa sa kanyang paraan ng paglalaro sa Survivor. I sacrificed my dignity, my life, my name, na feeling nila ang sama-sama akong tao. Nilaro ko yung game na talagang piniga ko yung sarili ko kahit na alam ko na masisira ako sa mga tao. Maging ang kanyang relasyon sa kinakasamang si Troy Montero ay hindi natinag ng mga intriga tungkol sa kanila ni Ervic. Si Troy kasi sobrang siyang confident sa sarili niya na wag ikaw, iniwan mo ako, nagloko ka, it's your loss. Which is totoo, kasi ito mo naman yung tao, diba? Wapo na, mabait pa, para sa akin lang ha. Hindi ko na siya maipagpapalit pa sa iba. Pero sa kabila ng mga intriga, naging sandalan niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Nandito din ako para makakuha ng karangalan at respeto para sa sarili ko. Malaking bagay ang matutulong nito sa pagkatao ko, sa pagkakakilala sa akin ng tao. Na hindi ako na yung si X. Kumbaga, makilala nila ako as Ervic. Ervic B100. Ervic B100 po ang pangalan ko. Madalas ng laman ng iba't ibang kapuso show si Ervic. Batugan ni Karen. We'll do anything for food. Sige. At ipinundar niya ang naipong pera sa negosyo. Meron akong maliit na negosyo na gym. Meron akong gym sa akin. So, kung sakali man walang mangyari sa akin sa after Survivor, kung hindi man pabigyan ng mga opportunities, siguro babalik ako sa dati kong buhay na nagbabantay ng gym ko. Tuwang-tuwa si Ervic nang manalo siya ng isa sa major rewards ng larong Survivor, isang brand new car. Uy! Galing! Sobrang na-surprise ako, sobrang masaya syempre. Parang bagong kotse. Ito yung record-breaking endurance challenge na 10 hours and 53 minutes. Yabang, sorry. Pero proud lang kasi talaga ako. Something to yourself. Bilang isa sa mga finalist ng seasong ito, may napatunayan si Solen, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga mahal niya sa buhay. My mom always says, wow, ganyan pa ba? Like, parang they don't know me in that way. They knew I could do it, pero not the way I did it. And my dad's very proud kasi he used to live in the jungle also, and he always tells that story. But ngayong wala na sa isla, mas natutukan ni Solen ang kanyang first love, ang pagiging artist. I started when I was 3 with actually a Spanish teacher. If it's like from family roots, I think yung lahat ng mga kapatid ng nanay ko, they're all sculptors, taga Laguna. All my dad's side, they're all painters. So this is my painting area where I paint usually every Sunday. I'm doing all artistas and personalities
of the Philippines. And then, so 20 portraits. So my first one is Anne Curtis that I finished here. I usually paint around the personality. So like for Anne, there's a bird because parang like Diosa and everything. And then it's all like parang the abstract there is to represent like that Anne is very free-spirited. This is my second one. This is a friend from London. He's a model and he's super duper religious. So parang this is like his faith. Like that's why it's shining on him. And then this is all the inspiration waves. Like that. The rest that I'm planning to do are like Manny Pacquiao, Noy Noy, Heart Evangelista, Georgina Wilson, Richard and Raymond facing each other. And it's gonna be a dual, like a separate painting. Parang dalawa, you can put them together or separate. Bukod sa pagpipinta sa canvas, forte rin ni Solen ang pagbabody paint. Yeah, I really love, because I do body painting also. Because it's like painting, but parang you can really transform the features of someone. Like if they're round, you can make them super payat, you can make them angry just by raising the eyebrow like that. So parang, for me, it's really fun to do. Ang pagiging head fashion designer ni Lulu Tangan ang isa rin sa pinagkakaabalahan ni Solen ngayon. So these are the clothes. The colors are usually earth tones because it's supposed to be like Survivor, inspired by the ground and the earth. And as you can see, maraming mga tribal design kasi Survivor. Oh. There. So these are some samples. We use a lot of indigenous materials from the Philippines too, so that people use our materials more often. So I've actually been designing for 4 years now. I studied designing in Paris for 3.5 years in Studio Berceau, and I've been designing with Tangan for 3 years now. I think Solen has a lot of potential to be one of the top designers in the country because she's, first of all, very fashionable. Sobrang fashionista yan si Solen, and she has great taste in clothes. Sa dressing room pa lang, tensyonado na ang lahat. Excited ako pero syempre medyo kinakabahan kasi ito na yan matatapos talaga. This is it. Finally, we're at the end of Survivor. But I'm just sad at the same time that it's over because I'll miss everyone. Sobrang nakakaba, sobrang nakatakot. Sana hindi ng juries yung laro lang. Hindi yung... Now I'm quite okay, pero for sure in this stage I'll be very nervous and excited. Pagkatapos ng 3 buwan, tila handa ng ikasa ng jury ang kanilang mga boto. Nakabahan ako, ikaw. Okay lang, pero ready na ako. Sobrang kinakabahan ako kasi inaantay ko yung twist, baka kasi ako yung ipapalit nila. Meron na akong i-vote. Tapos, kasi hindi namin alam yung magiging twist nga, mamaya, pala mananalo lahat ng it's live. Nakita ko, talagang deserving talaga siya. Nakakaba, pero syempre, ito na ang huli. Ito na ang huling araw ng Survivor Philippines. So, yun, sayang na, wala na kang 3 milyon. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga manunood. At ang fans, kabado kung sino ang ika-7 miyembro ng jury. At syempre, ang mananalo sa natitirang castaways bilang kauna-unahang Celebrity Soul Survivor. Confident kami mananalo si Aubrey. Magaling siya maglaro. Down to earth siya, tapos yeah, magaling siya and meron siya sariling strategy. Alam po namin na kaya niya naman po yung mga challenges sa isla, tsaka maganda po yung naging strategy nila. Nang magsimula na ang palabas, ngayong gabi, malalaman na natin ang resulta. Ito na ang inaabangan ng buong Pilipinas. Sabay-sabay natin malalaman kung sino
ang kauna-unahang celebrity soul survivor. Ang Mr. Nice Guy na tinawag ding Mr. Bad Guy, Akihiro Sato. Ang matinik sa laro pero tinawag na pasimuno, Aubrey Miles. Ang power player at maaasahang kaalyansa pero tinawag din na patugan, Ervic Vijandre. At ang diwata ng isla pero doble kara raw, Solen Yusak. Kayo mga kapuso, sino sa tingin nyo ang mananalo? Pagtungtong pa lang sa entablado ng Final Four, kabi-kabilang cheer na ang dumagungdong. At ang kauna-unahang celebrity soul survivor ay si Si Mr. Nice Guy na si Akihiro Sato ang itinanghal na panalo sa season na ito. So, pagkatapos yung survivor, I don't know, I still, this feeling, I don't have words, I still don't have words to say, you know. Take a walk in your shoes and lay down. Don't tell me you're not until you're nothing to do. My heart's on fire from all your lies. Hello guys! Actually, I went to my house and my friend was here, all of them waiting for me. I feel so good. My friend was not here, but I have a lot of friends support me. So, and my girlfriend, she's the one always beside me and protect me. Kinabukasan, binisita namin ang ating soul survivor sa kanyang unang araw bilang isang milyonaryo. Hello, good morning. Welcome to my house. Please come in. First thing I would do, always go to computer and chat with my family. Kasi even the time is different in Brazil. Não tem vídeo aí? Não tá funcionando o vídeo? Caralho, até você já tô aí. É nóis, pô! Tem interview hoje, né? Big Brother. This is my sister, this is my father, and this is my mom, and this is my brother. This morning I was, okay, it's true I won or not. I still realize I won Survivor, so I went this morning to tell my parents in Brazil I won the Survivor. When I saw my brother Kanina, like I feel like because I don't know, you know, in front of the camera, and then I know people will watch this, we will see. So I see like shine, and I don't know, I try to keep like not to. Sometimes I feel I want to cry because they are so far, and then this big moment in my life they are supposed to be together. Pero okay naman, like I miss all of them. Most of the time the painting. From the very start of my life, I learned a lot with my brother to, you know, appreciate more life, to respect people, to give a chance and help the others. So he's the one forever will take care of. I have to take care of him. I want people to know about me, about my life, who I am, so people can know more about myself.
confused ako like until now. Like for me, my life is the same, diba? I still do the same things I'm doing during the day. Pero today, I still catch this. I want the survivors. Masaya, tsaka excited to really. I don't know. Like I have a lot of things I want to buy a car. I want to do my business. So this is what I think right now. So now we are going to eat Bulacan. This is about Survivor, so I just want to do it. Now we just finished it. Pagkatapos dito sa Bulacan, pupunta ako sa Star Talk. Ladies and gentlemen, the first celebrity soul survivor, Akihiro Sato. Congratulations! Why you? Why you? Why you? Pala po. Kasi masipag ako sa isla doon. We finish here, Star Talk. Now we're going to Cherapunan. Kahapon, I had a taping for Ayamani Lola sa Bulacan. We stopped the taping para manood ng show, ng finals. We finally found out that Aki was yung panalo. Then everybody like, sobrang masaya-saya, and of course, like really happy for him. My message to Aki is, I'm really proud of him as a friend speaking. He really deserved the title of a celebrity survivor. Just keep being this amazing person that he is, this amazing friend, this super mabait person. And yeah, definitely my best friend here in the Philippines. Yung manalo survivor celebrity. Today was really tired day. My last place I want to go, and then give my thoughts to go to the church today, my first day, and pray and thank you for Lord. So yan lang. Didn't expect to win really talaga. Survivor affect a lot, like people recognize me more in the street. Like I walk, Survivor, a hero. And the good thing, Survivor give me opportunity to show to the people I'm a real nice guy. I learned in Survivor a lot of things, like appreciate more life. You know, I give you vows to the small things you have can be a big thing. So, yun lang. Thank you for Survivor. Siguradong tumatak ang katauhan ng Castaway sa inyong mga puso. Naging bahagi kayo ng bawat yugto. Nakaramdam ng lungkot, tuwa, at nakisapi sa bawat alyansang nabuo. Kaya naman ang tagumpay ng programang ito ay alay namin sa inyo, mga kapuso. Ako po si Richard Gutierrez at ito ang Survivor Philippines, The Final Showdown. Hanggang sa muling pautakan, pagalingan, at patatagan. May the good spirits protect all of you. Bon Raksa.